Secretary, good afternoon po. Sa part po ng pagtugis kay former Congressman Saldico, wala po ba tayong group effort Pagtugis. aresto sa kanya dahil meron naman pong warrant of Tugis. arrest? Ang tugis Wala po in ba English is tayong- hunting ba yun? Ang tugis po. Hunting yan, no? Sige. Po. Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort, ha? Meron naman. It is a whole of government approach to get Zaldico. The DFA, the DALG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Zaldico back to the Philippines. To what those measures are, I cannot speak of yet. But I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Sila dapat na magsabi kung anong gagawin. So wala pa po yung pag-cancel ng kanyang passport. Meron na. Pagkalam ko, na-cancel na yung passport niya. Pagkalam ko lang, ha? But you can check again. Pero, again, we believe he's holder of 2 passports, eh. Not only a visa, but 2 passports. So, doon yung may complication tayo ng konti. Next question, Maris Umali, GMA. Good afternoon, Secretary. You mentioned when you accompany those the first batch of those arrested to the Quezon City Jail when they were jailed there, that in a few weeks the bigger fish will be arrested already. Can we just get an update on that? Will we be able to really capture them in a few weeks' time before the Christmas Christmas comes? Capturing them is not the issue. They're in the Philippines. Mahanap yan. It is the wheels of justice turning na iniintay natin. The Ombudsman will file the necessary cases in his own time. And after that, when they have a warrant of arrest, we will get them. 100% we will get them. Definitely, there will be bigger fish because that is one of the issues that Yes, were raised we will. yesterday in the rally. That parang, in their own words, puro dilis at sapsap lang daw ang mga na-aresto and not the pating at mga balyena. Ngayon, papunta na tayo dun sa Pating at Balyena. Doon na tayo papunta. Okay. Malapit na yan. Bigyan natin ng Ombudsman ng karapat-dapat na oras. Kasi si Ombudsman meron siyang ethics sa pag-file ng case. Gusto niya may reasonable case, reasonable certainty for conviction. So hanggang hindi niya final yan, ibig sabihin, hindi siya sigurado. So pag-file niya, ibig sabihin yan, sigurado siya mako-convict na lahat yan. Secretary Claire, magandang hapon sa lahat ng press corps. Diretso na ba tayo sa question and answer or statement? Masaya ko pong ipinaparating sa inyo na kahapon po ay napakapayapa ng ginawang pagkilos ng mga nagpoprotesta laban sa korupsyon. Ang total number po namin na estimate ay hindi ho lalagpas ng 20,000 sa buong Metro Manila ang nagprotesta. Sa People Power Monument po ay at its peak mga 6,000. Sa Luneta ay 3,000. Sa Liwasang Bonifacio ay 1,000, 800 to 1,000. At its peak sa Mendiola on the first wave ay 2,000. And second wave ay 200. So, meron pang ibang mga scattered all around Luzon and Cebu and other places. Pero, gusto ko rin po parating sa inyo na 100% po na walang nasaktan, walang acts of violence, walang hooliganism, walang anarchy. At yung security preparations ng PNP po ay nasunod at sumunod rin ng mga tao. Questions po? First question po, Kat Domingo, ABS-CBN. Sir, good afternoon. Sir, yesterday you were heckled while you were monitoring the operations of the PNP in some of the rally points. What was your reaction with regard to the public seeming dissatisfaction with regard to your service and presence there? Well, you have to distinguish between what you said between the public and the people there. You're talking about the public, you're talking about the entire population of the Philippines. I don't think it is as bad as you portrayed it to be. Pagdating po sa mga tao ron, kasama na rin sa trabaho natin yan. Everybody has the right to be heard. Everybody has the freedom of speech is enshrined in our Constitution. So yung ginagawa sa akin doon, pinagmumura ako,
halos nung pinagsasabi sa akin, okay lang sa akin yun. As long as they keep the peace. Karapatan naman na sabihin nila kung ano nararamdaman nila eh. Kung damdamin ko lang iniintindi nyo, eh bali wala naman sa akin yun. Kasama na rin sa trabaho ko yun. Okay. Kung sa Facebook nga, ano-anong nakukuha kong message doon, pareho na rin sa live na nangyayari yun. Hindi ko na iniintindi yun. Mas importante yung trabaho na ginagawa namin. Sir, on a slightly different topic, can we get an update with regard to the whereabouts of Zaldico as well as Porac Mayor? Porac Mayor Jaime Capil. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita na rin si Zaldico, kung pwede na lang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Pagdating kay Porac Mayor, he is in the Philippines as of immigration records and dito pa rin siya. There is a warrant of arrest out for him and he has sent surrender feelers to the PNP. We will know within this week kung mag-surrender siya. Kung hindi, umpisa na namin yung intensive manhunt para sa kanya. Sir, yung kay Zaldico in Portugal, can we confirm if he has a golden visa? And how does the DILG intend to repatriate him to the Philippines considering that we have no extradition treaty with Portugal? That is something the DFA will have to answer, not the DILG. Interior kami, so it's only within the Philippines. So, pagdating sa ganyang bagay, the DFA is the best person to answer. Okay po. Next question, Eden Santos, Net25. Secretary, good afternoon po. Sa part po ng pagtugis kay former Congressman Saldico, wala po ba tayong group effort Pagtugis. aresto sa kanya dahil meron naman pong warrant of arrest? Ang tugis Wala po in ba English is tayong- hunting ba yun? Ang tugis po. Hunting yan, no? Sige. Po. Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort, ha? Meron naman. It is a whole of government approach to get Zaldico. The DFA, the DILG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Zaldico back to the Philippines. To what those measures are, I cannot speak of yet. But I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Sila dapat na magsabi kung anong gagawin. So wala pa po yung pag-cancel ng kanyang passport. Meron na. Pagkaalam ko, na-cancel na yung passport niya. Pagkaalam ko lang, ha? But you can check again. Pero, again, we believe he's holder of 2 passports, eh. Not only a visa, but 2 passports. So, doon yung may complication tayo na konti. Okay, next question, Maris Umali, GMA. Good afternoon, Secretary. You mentioned when you accompanied those the first batch of those arrested to the Quezon City jail when they were jailed there, that in a few weeks the bigger fish will be arrested already. Can we just get an update on that? Will we be able to really capture them in a few weeks' time before the Christmas Christmas comes? Capturing them is not the issue. They're in the Philippines. Mahanap yan. It is the wheels of justice turning na iniintay natin. The Ombudsman will file the necessary cases in his own time. And after that, when they have a warrant of arrest, we will get them. 100% we will get them. Definitely, there will be bigger fish because that is one of the issues that Yes, were raised we will. yesterday in the rally. That parang, in their own words, puro dilis at sapsap lang daw ang mga na-aresto and not the pating at mga balyena. Ngayon, papunta na tayo dun sa Pating at Balyena. Doon na tayo papunta. Okay. Malapit na yan. Bigyan natin ng Ombudsman ng karapat-dapat na oras. Kasi si Ombudsman meron siyang ethics sa pag-file ng case. Gusto niya may reasonable certainty for conviction. So hanggang hindi niya final yan, ibig sabihin, hindi siya sigurado. So pag-file niya, ibig sabihin yan, sigurado siya mako-convict na lahat yan. Thank you. But in his own time, lalabas yun. Thank you po. Ngayon naman po pakinggan po natin si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Okay na ako. If there are no other questions, I have a meeting at the house. So, okay na. Thank you very much. Thank you.
Magandang hapon po sa inyo lahat. Kaugnay ng kilos protesta na sinagawa kahapon, ang Philippine National Police po ay nais na iulat na sa kabuuan, nagkaroon po tayo ng 87 kilos protest actions nationwide, kung makikita niyo po sa screen. At sa kabuuan, ang pinakamarami na kilos protesta na nai-record natin kahapon ay sa NCRPO, na may nagkaroon po tayo ng 20 places na nagkaroon po ng kilos protesta, na kung saan umabot tayo ng more or less na 12,000 plus. Sumunod po dito ay ang Police Regional Office 10 sa Region 10, na nagkasunod-sunod po ng Region 3, ng Region 4A at ng Region 6. Sa kabuuan po, ang deployment na ginawa ng Philippine National Police ay umabot po ng 17,000 plus. At ito po ay majority po rito ay sa People Power Monument, sa Edsa Shrine, sa Claro M. Recto, corner ng Loyola, sa Luneta Grandstand po. Any questions po kaugnay ng kilos protesta na nangyari po kahapon? Meron po bang katanungan? Christian Yusores, DZMM. Yes, sir. Sir, yung ilan po sa mga organizers ng protests kahapon, admittedly hindi rin sila ganun kasatisfied sa numero ng mga umattend. Although para sa kanila successful yun, pero they are open na pag-aralan na mag-conduct ulit ng panibago pang trillion peso march or mga anti-corruption protest. How is the PNP preparing for that kung sakali po na maulit-ulit yung mga ganun kalaking protests? Thank you. Yung security posture na isinagawa ng Philippine National Police kahapon, ito po ay base doon sa template na isinagawa ng security preparations noong September 21 at yung religious rally. Ang security posture po na sinagawa natin, nakita natin, nagsagawa po tayo ng 17,000 plus. Well, ang ultimate goal naman po natin ay magkaroon tayo ng mapayapa, tahimik na pagsasagawa. Marahil ito po ay muling i-adapt yung pong format na ginawa po natin kahapon sa mga darating na kilos protesta. Ang importante po, naging tahimik at payapa yung pong pagsasagawa ng kilos protesta ng ating pong mga kababayan. Maraming salamat po. Any questions po? Ann Soberano, Bombo Radio po. Sir, follow-up ko lang. Yung nahuling nagpanggap po na media, may nakasuot na mga Kevlar. Ano ang update dun, sir? Apo, nais lang po nating linawin na hindi po sila nahuli. Sila po ay inimbitahan doon sa police station sa May Ermita. Ito po ay kaugnay ng umiiral na city ordinance na pagsusuot po ng balaklava during rally po. Makaraan na magpakita sila ng mga kardapang mga identification cards, sila po ay kaagad na rin po na pinakawalan na po o nirelease na rin po sila kaagad. Bakit daw po sila nakasuot ng ganun, sir? Accordingly, ang sa report po nila, sinasabi po nila ito ay kanilang protection dahil po doon sa nakita nila na experience ng September 21 rally, di umano ito ay protection nila sa kanila pong sarili na upang sila hindi po masaktan. Legitimate media din po ba sila? Sila po ay practitioning ng journalism po. Saan po, sir? Sila po ay nakabase sa Cavite po. Okay. So, hindi po sila based dito sa Metro Manila? Hindi po, tama po kayo. Thank you, sir. Any more questions po? Ay, wala na po. Yusek. Thank Thank you you, po. sir.